high precision watt meter and power analyzer na 150 amp. Ito siya. Buksan natin siya. Ito mga kalabs. 150 amp high precision watt meter and power analyzer. Meron siyang load tsaka source. Tapos ang kasama niya is yung ating lagay sa kanya is yung safety and precautions, wiring connections and application of power, display screen, number 4 and number 4 using watt meter, functions watt meter and power analyzer. Specification, ayan, is operates from 8 to 60 volts, 0 with optional auxiliary battery. Measure 0 to 150 amp, resolution 0.01 amp. Yan, 0.60 volt, resolution 0.01 volts. Yung watts niya ganun din, tsaka yung watts hours. Dito 16 times backlight LCD display size. Yung size and dimension niya is 85 by 42 by 25 mm. Weight is 82 gram. Using watts, ito yung function niya. Yan, battery, pwede siya sa source, connect from battery papunta dun sa source. Yung source to speed control motor. Bali matitest natin kung gaano yung nako-consume natin sa motor natin, kung ilang amp or ilang watts per meter. Battery charging, yun, battery. Ito from battery charger natin to battery, makikita natin yung kung ilang amp or ilang watts yung chine-charge sa ating battery. Auxiliary battery, battery 0 to 60 volts. Yan, discharge load, pwede dun sa mga ilaw natin, sa mga load natin na like charger ng cellphone. Auxiliary, receive battery. Bali wawiringan ko to itong sa load natin saka sa source. Lalagyan natin ng XT60 connector. Yan. Lagyan natin dito. Ng male tsaka female. Ilagyan lang natin ng patungan. Yun, para madali yung paglinang. Pare, i-flat lang muna natin dyan. Yung parang ganyan. Tsaka natin hinangan. Mil na connector na dahil. Naman sa kabila. Positive at negative. Yun pa rin. Kaya pa rin natin itong rubber. Yan, nahinang na natin mga kalabs. Bali, lagyan lang natin itong
ng connector na XT60 connector. Ito yung ating female tsaka male. Yan. Habang hindi pa natin ginagamit, pwede siya ganyan. Pinaka-purpose ko dito mga kalabs, yung sukatin ko yung amp meter or watts meter ng aking solar panel, kung ilan talaga yung binibigay niya dun sa ating portable generator. Gagawa din tayo ng connector, since yung ating solar panel connector doon sa ating portable generator ay ganito sa cord, kagaya nung sa mga e-bike charger. Ganito din yung mga sa e-bike natin mga kalabs. Gagawa lang tayo ng around 3 inch. Dito rin 3 inch lang din. Solar panel. Yan siya mga kadabs. Dito siya nakakonect sa source natin. Itong source. Ito dito. Tapos ito solar panel. Kukonect natin. Yung female nito. Yung male. Medyo nagkaka-problema tayo mga kalab sa lead natin, pero okay naman na. Para yan dyan. Connector. Tapos lalagay natin ito dito sa ating amp, 150 amp meter o kaya watt meter. Ito yan sa source. Dito sa load. Load natin. Tapos sa source. Ganyan yung itsura niya. Merong connector natin sa load, tapos sa source. Papakita ko sa inyo mamaya yung karugtong nitong video. Sample na natin to, or i-install natin dun sa solar power portable generator natin. So yun mga kadags, ito yung ating 150 watt meter ginawa kanina. Yan. Ito yung ating galing sa solar panel, punta sa ating solar generator. Yan.
Yun. Bali 0.20 amp lang. 2.4 watts ang 100 watts panel natin. 12.31 volts. Kasi 521 na. Yung binibigay niyong amp kasi yan 20 amp. 0.20 amp pala. Pupunta yan dito sa ating solar generator. Pasama tayo na. Yun yung purpose niya. Ma-read natin yung amp ng ating solar panel. Bali yung gumagana ngayon kahit si Cloudy na alas 5 na 2.4 watts sa 100 watts solar panel. Solar panel mga kadabs, 100 watts. Bali ayusin pa natin yun. Wala pang sun. Wala pa si araw pa na. Kaya medyo mahina pa yung ating harvest. Yung umaga 9:02 AM. Ganyan yung kanyang amp. And 2.4 watts, 12 volts, 12.19 volts, 6.2 watt hours. Yeah. Yung 9. Yung ating portable generator.